Welcome to day 1 of the DocuBata Masterclass 2024. Today, we had the privilege of hearing from Ms. Maria Aurelia Tolentino, the executive producer of Eyewitness from GMA Public Affairs. She walked us through the crucial first steps of documentary filmmaking, the pre-production phase. Ms. Tolentino emphasized that successful pre-production sets the stage for a successful production. Let's break down what we learned. First, the pitch. This is where your idea comes to life. Choose a topic that's relevant, timely, and engaging. Is there a conflict or controversy? A novel angle? And importantly, does it inspire a call to action? Ang pitching ay saan ka pipili ng topic or yung storya na gusto mong ikwento sa mga manonood mo. Sa journalism, meron tayong criteria parang sa news, diba? Kung ano ba yung news na ibabalita mo. Para sa akin, hindi siya nalalayo sa criteria mo dapat sa docu. Unang-una, kailangan relevance. Ano yung kahalagahan nung subject matter or the topic that na pipisil mong ikwento sa docu na gagawin mo. Pangalawa is timeliness. Kapag sinabing timeliness, dapat napapanahon. As much as possible, timely siya at current siya na balita or currently nangyayari siya. Pangatlo, conflict. Pang-apat, novelty or oddness. When you say something is novel, it means it's new. Hindi rin naman tayo pwedeng makulong na usually sa pitching, huwag kayo mati-discourage kapag sinasabihan kayo na nagawa na yan, gas-gas na yan, ilang beses na yan ginawa. Kasi maraming beses na may bagong angulo, may bagong take na pwedeng i-present sa isang topic na nagawa na many years ago or ilang beses na siyang nagawa. This one, yung panglima, I think it's an emerging kind of storytelling kasi ngayon meron na tayong bilang journalists and documentarists, naniniwala ako na sa dulo laging kailangan merong call to action at merong resolution to offer some kind of hope to the conflict that you presented. Ako personally, sa bawat docu na ginagawa ko, kapag nasa pitching stage, nandito na ako sa call to action and resolution. Kung paano natin matutulungan yung mga tao na magiging main character ng documentary natin. Paano yung tulong na mangyayari, paano sila ma-uplift sa pamamagitan ng docu na ito. Next element of pitching is the fact-checking. Thorough fact-checking is vital. Verify your pitch, know all the details, and document everything. Ms. Tolentino reminded us that prep interviews are often more crucial than the interview itself. So, nag-present ako ng pictures, ng videos. May mga ginulo ako doon sa isla para sendan ako ng mga litrato. Bilang patunay na hindi po ako nagdo-drawing ng pitch. Totoo po siya, so gawin na natin siya. Ang verification sa part ng pitch ay alamin kung totoo o hindi yung isang pitch. Alamin ang lahat ng detalye. Tapos yung ocular, mahalaga siyang phase ng pre-production. Kailangan pinupuntahan mo talaga yung lugar, nililegwork mo siya para makita mo yung magiging location, paano maggagalaw ang team, pagdating ng team, pag nag-shoot na dito. At ito, yung mga ganyang nuance, sa jeep siya nakira, kailangan nililrelay siya. So, sa verification process, naniniwala ako na ang pre-interview ay mas mahalaga sa interview proper. Meaning ng pre-interview, yung ikaw pa lang parang wala pang camera, kumbaga nakikipagkaibigan ka muna sa main character mo. Bakit ko sinasabi na mas mahalaga yung pre-interview? Maaaring isipin nyo hindi related yung iceberg na picture. Alam niyo yung Titanic, diba? Iceberg yan. Meron akong sinusunod na iceberg theory or iceberg mentality na yung tip ng iceberg na nakalitaw sa ibabaw ng tubig, yun lang yung ipapalabas ninyo sa documentary. Pero, sa ilalim ng tubig, yung mas malaking bahagi ng iceberg, lahat yan ay informasyon na dapat at the back of your head lang all the time. Maaaring hindi mo siya isasama sa docu, pero makakatulong yan sa emosyon mo,
sa legalit mo kung paano mo ibubuin yung documentary na yan. Next, establish a strong narrative angle and rapport with your main characters. Understand the nuances in their stories. This helps in laying out all the elements of your documentary. Yun nga, as I mentioned, the key narrative. Nung pinresent ko na I want to highlight on the war going on between the wildlife and the residents, doon na siya na-approve. And yung resolution nun was, nangalampag kami ng LGU doon para ipatigil yung ganong klaseng activity. At naging mas aware sila. Brainstorming and drafting are key. Plan who to interview and what aspects to discuss. Then, decide on your treatment. How will the story be told in a compelling way? Consider ethical aspects like concealing identities and getting explicit consent. Ang paglalatag ng mga elements or elemento sa docu ay napakahalaga, lalo na sa ganitong klase ng storya. Naglatag kami ng mga mahalagang elements na tingin namin ay makakatulong para mas mapaunawa sa mga tao anong treatment or handle yung gusto mong i-gawin sa docu mo. At yung maganda kasi doon, malalaro mo yung isip mo, kumbaga it will really make you think as a documentarist kung paano mo siya gagawing fresh. Number one, fresh, non-typical, hindi siya yung typical na docu on poverty, on economic problems of the Philippines. If lahat ng ito pinag-isipan nyo ng team nyo, it will involve countless brainstorming. Sinasabi ko nga, kung hindi kayo nag-meeting, hindi kayo nag-brainstorming, bago bumuo ng docu, mag-worry kayo kasi napakahalaga niya. Siyempre, hindi naman to isang tao lang ang gagawa ng docu. Marami kayo, di ba? From pre-prod down to post-prod. Lahat yan may ambag sa treatment and sa handle ng isang docu. For me, kasama sa chapter na ito, yung isa sa pinakamahalaga na yung ito, ethical considerations sa paggagawa ng docu, no? Lalo na sa younger generation. This is something na kailangan i-pass on namin ng lubusan. Kasi meron talaga mga ganitong pagkakataon na kailangan nyo isipin yung kapakanan ng mga case study at character sa docu nyo. Ensure your content is child-friendly and adheres to MTRCB regulations. Get all necessary permits from filming to music licenses. Remember to credit all sources properly. Ito, of course, very aligned sa advocacy ng grupo po ninyo sa NCCT. Ensuring all episodes are child-friendly kasi you'll never know, lalo na ngayon sa digital age, kung sino ang makakapanood sa mga pinoproduce natin na documentary. So, lagi namin iniisip is always think na merong menor at bata na makakanood nito. We always adhere to the regulations, of course, ng MTRCB. At higit sa lahat, kailangan merong mapupulot na aral. Sinegway ko na rin dito, the necessary permits and clearances. We have to be wary about this, lalo na if you plan to be professional documentarists in the future. Finally, plan your schedule meticulously. From itinerary and logistics to call times and shoot duration. A long pre-production meeting, much like a thesis defense, can iron out any questions and clarifications. Ang paglalatag ng schedule ay napakahalaga na phase ng pre-production. Kasi dyan mo ino-note lahat na parang, sa oras na to, hindi po pwedeng malate. May window lang kayo na 10 minutes para mag-ayos ng equipment, ganyan. Naka-note yan lahat sa akin. So it's one practice I want to share with everyone who wants to be in the docu industry. From call time to pack up, kailangan malinaw. Hindi pwedeng, may mga times kasi na hindi na siya nasusunod due to unforeseen na mga pangyayari, 'di ba? Syempre sa production. Pero mahalaga siya kasi meron kayong you will stick to it as much as you can, yung buong team nyo. Kada miyembro ng team binibigyan nito. Mula sa assistant cameraman, sa driver, sa host, sa producer, sa researcher. Sa pre-production, binabasa talaga siya. Sige, ang next slide,
Wala akong clip na ipapakita dito, wala ring pictures or anything because it's the main event. Kapag sinabi na pre-production na anong oras, saan, kailan, kasama ang host, kasama ang mga boss. It's okay, dear. Isa siyang mahabang meeting, mga katanungan at paglilinaw, dyan lahat. Mala thesis defense, kailangan mo i-defend kung bakit ganito yung pagkakalatag nyo ng schedule nyo, bakit ganito yung treatment na naisip nyo, at bakit ganito yung storytelling na gusto nyong mangyari. So, maybe do it at least a week before the production proper. Para kapag may kailangan pang i-check or linawin or palitan, nagagawan pa siya ng paraan. Ang matagumpay na pre-production will equate to most likely matagumpay na production. Isa siyang belief ko na I want to practice and I want to share with you kasi sa pre-prod pa lang kapag ano yan, promise, nakaka-stress yan. Hindi ko na siya i-sugarcoat talaga. Sobrang stressful na stage niya. Pero pag nakasama mo na siya ng maigi, na isa-isa mo na, nasinsin mo na ilang luha na iniyak mo dyan sa stage na yan. At kapag in-approve na siya at meron ng go signal na proceed to the production phase of this docu, mafe-feel mo naman during production na nagbubunga lahat nung pagpupuyat mo, yung pagkakasa mo, yung pagtatawag mo, coordination, lahat yan nasa pre-production So most likely, kapag nalampasan na yung pre-production at naayos na lahat ng kailangan ayusin, magbibigay daan siya sa isang mapayapa at matagumpay na production. As Ms. Tolentino wisely said, matagumpay na pre-production, matagumpay na production. That's a wrap for day 1. Stay tuned for more insights and tips as we continue our journey in the DocuBata Masterclass 2024. Let's create documentaries that inspire and educate.